Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2346, pag-alis kasama ang swerte ng Saint. Nakatayo doon si Lin Fang, hawak ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation. Kahit na maingat ang kanyang mga kaaway, hindi sila sumuko. Kinasuhan siya ng ilan sa kanila. Nagalit si Lin Fang. Ang mga taong ito ay mapanganib. Kung mayroon silang isang pagkakataon, papatayin nila siya. Ha? Sa sandaling iyon, nakaramdam ng panganib si Lin Fang at bumaril sa hangin, ngunit bumagsak pa rin ang matalim na talon sa kanyang katawan at bumulwak ang dugo ng napakasakit. Empty Space Saint's Weapon. Tumisi si Lin Fang. Siya ay inatake ng isang Saint's Weapon na naglalaman ng walang laman na lakas ng espasyo, ngunit hindi nakikita at hindi nakikita. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang isang malakas na cultivator na may hawak na napakatalis na crankset, pinaikot ito ng napakabilis. Nawala ang crankset, naramdaman ni Lin Fang ang isang matalim na enerhiya na pumalibot sa kanya. Ang kanyang dakilang Demon Halberd of Desolation ay naging isang napakalaking demonyong dragon at sumugod patungo sa lalaki. Mabilis siyang umatras. Nagkaroon ng pagsabog, dumaing si Lin Fang sa sakit, nanginginig ang kanyang mga kalamnan, may impresyon siyang sisabog ang kanyang utak. Isang walang katulad at matalim na chi ang bumaril kay Lin Fang. Isang tao ang sumalakay, kaya ang iba ay nag-chip din. Asar! Sigaw ni Lin Fang. Hindi siya lumingon para tingnan ang lalaki sa likod niya, ngunit alam niyang nakakatakot ang kanyang chi. Ang kanyang tumutulo na Great Demon Halberd of Desolation ay bumalik, may dumadagandong sa kanyang likuran, at ang isip ni Lin Fang ay nanginib, ang kanyang bakal ay magpapanatiling mulat sa kanya. Mamatay. Ang mga pag-atake ay binura ang kalangitan at tinakpan ng lupa. Gusto talaga nila siyang patayin. Nakapalibot sa kanya ang nakamamatay na bakanteng lakas ng espasyo. Napapaligiran siya ng milyon-milyong thread ng walang laman na space cosmic energies. Biglang nawala si Lin Fang at muling lumitaw sa karamihan, agad na inalis ang ulo ng isang tao. Damon. Sigaw ng isang tao. Lumitaw ang taong grasa sa likod ng karamihan. Tinulungan niya ito at binomba ang ilang tao sa crowd, hindi nila inaasahan na may tutulong kay Lin Fang dito. Ang Great Demon Halberd of Desolation ni Lin Fang ay tinangay ang mga cultivator sa paligid niya. Sunod-sunod na sumabog ang mga ulo. Ang Great Demon Halberd of Desolation ay isang mapangwasak na sandata, hindi nila kayang tiisin ng isang pag-atake. Pumunta ka, dumating din si Qi Lianshan at bumaba mula sa langit. Nagpatuloy sila sa pagsira sa mga tao at pakikipaglaban sa kanilang daan pasulong. Kulog at kulog ay yumanig sa lupa at langit. Nang makabawi ang kanilang mga kaaway upang tingnan si Lin Fang at ang iba pa, nasa malayo na sila. Si Lin Fang at ang iba ay pumunta sa isang lugar na may mas kaunting tao. Kung hindi tinulungan ng matabang lalaki at ni Qi Lianshan si Lin Fang, magiging delikado ito para sa kanya. Kahit na may Great Demon Halberd of Desolation, hindi niya magagawang harapin ang napakaraming tao na mayroon ding Saint's Weapons. Salamat. Tumiti si Lin Fang. Bakit ka magpapasalamat sa amin? Niligtas mo kami noong nakaraan. Masayang tugon ni Qi Lianshan. Matapang ka talaga. 3,000 at ibinigay mo silang lahat sa dragon. Ang kanyang cultivation level ay hindi sapat, kahit na may 3,000, hindi siya magiging isang swerte, sa kasamaang palad. Basta naiintindihan niya sila, tapos pagdating ng tamang panahon, magiging swerte siya. Kapag hinog na ang mga kondisyon, natural na nakakamit ang tagumpay. Walang kapuspalad. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Tumanggol lang ang dalawa. Dapat niyang matutuhan ang Saint Lock ng mabilis, kung hindi ay hahabulin tayo ng mga tao ng walang tigil. Ihahatid ko siya sa labasan. Kapag umalis siya, wala nang makakaagaw sa kanyang Saint Lock. Sabi ni Lin Fang. Sinundan ni Qi Lianshan at ng matabang lalaki si Lin Fang sa labasan. Iyon ay isang magandang solusyon. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Lin Fang at ang iba pa sa labasan, walang malalakas na cultivator na nagbabantay dito. Nang makita ng ibang mga tao na si Lin Fang at ang dalawang iyon ay magkahawak kamay, hindi na sila nang ahas na salakayin pa sila. Bata, umalis ka muna. Pupuntahan kita pag alis ko. Ama, mag-ingat ka, sabi ni Aomo, umuungal na muli siyang naglalakihan at umalis. Hindi umalis si Lin Fang, nanatili siya sa gate habang hinihintay si Aomo na makalayo. Sa wakas, tumahimik na naman. I wonder kung kailan ulit lilito si Saint Lock. Nakasimangot na bulong ng matabang lalaki. Tumingin si Lin Fang sa langit at nagsabi. Nagtataka ako kung ano ang lugar na ito. Paanong lumilitaw ang Saint Lock dito kada 1,000 taon? Sino ang nakakaalam? Siguro isang nakakatakot na cultivator ang lumikha ng lugar na ito, ngunit hindi natin nakikita ang mga taong iyon. Pagmumuni-muni ni Qi Lianshan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw sa mapa sa kalangitan. Nagulat ang tatlong magkakaibigan. Nakakamanghang Qi, tara na, baka may Saint Lock. Talaga. Nag-flick ang figure ng tatlong magkakaibigan. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating sila, kasama ang mas malalakas na cultivator. Isang napakalaking Qi ang tumataas doon. Ito ba ang paraan na nabuo ang Saint Lock? Ano nga ba ang Saint Lock? Tanong ni Lin Fang. Mula sa sinabi sa kanya ni Aomo, pinahintulutan siya ni Saint Lock na maunawaan ang mga bagay, ito ay isang uri ng celestial daw.
Naunawaan ni Linfang na ang gayong pag-unawa ay nauugnay sa prosesong pinagdaanan ng mga tao upang maging mga swerte. Matapos maunawaan ng lubos ang sariling Dao, maaaring pagsamahin ito ng isang cultivator kasama ang celestial Dao, ang Dao ng lupa at langit. Ang katawan ng cultivator ay naging bahagi ng lupa, naging sagrado. Ang lahat ay tila tungkol sa pagsasanib sa lupa at langit. Si Linfang ay nasa isang kakaibang landas, ang lupa at langit ay pinabayaan siya. Hindi pa siya nakakalusot sa Huangqi layer, pagkatapos ay naging isang dakilang emperador ay ganap na imposible. May sariling cultivation siya. Para maging mga saint ang mga tao, kailangan nilang maunawaan ang celestial Dao, ang lupa at langit, ang mundo. Sa makatuwid, para sa mga saint, ang mga taong hindi pa umabot sa antas ng paglilinang ay parang maliliit na insekto. Maging ang mga saint emperor sa pinakatuktok ng Shengdi layer ay hindi makakalaban ng mga saint. Ang mga saint ay nalampasan ang kamunduhan at nakamit ang kabanalan. Isang nakasisilaw na apoy na unicorn ang lumitaw. Swerte ang uri ng apoy. Maraming tao ang namuna, ngunit marami pang ibang tao ang naghihintay. Nakita ng mga tao ang isang nakakatakot na chi na lumalabas. Maraming iba't ibang figure na naglalaman ng Saint Lock ang lumitaw, at lahat sila ay naiiba, hindi tulad ng isang sandali bago. 7 Saint Lock na nilalang. Natigilan ang karamihan. At ang napakalaking sinaunang imprint na iyon ay dapat na isang Earth-type na Saint Lock. Sabi ni Qi Lianshan, na nakatitig sa isang sinaunang imprint na lumilipad sa kalangitan. Napalingon siya rito. Sumunod si Linfang, nangako siyang tutulungan niya sila. Lahat, tumigil. Malamig na sabi ng isang tao ng mga sandaling iyon. Nagulat ang mga tao at nakita ang isang grupo ng mga tao. Huminto si Linfang at ang iba pa at tumingin sa kanila. Lahat sila ay miyembro ng shrine. Magkapit kamay silang lahat. Maraming tao ang namangha. Qi Lianshan. Tinawag ang isang malakas na cultivator ng Earth Shrine. Nagulat si Qi Lianshan, sinabi niya kay Linfang. Ang mga shrine ay magkapit kamay, huwag kang makisali sa pagkakataong ito. Alis na ako. Sinundan ni Qi Lianshan ang mga miyembro ng Earth Shrine. Ang matabang lalaki ay tumango kay Linfang at tumungo sa grupo ng mga cultivator mula sa Soul Shrine. Pinahinto ng mga dambana ang lahat, kabilang ang mga ibon, pagkatapos na lumitaw ng malinaw at malinaw ang 7 nilalang. Sa sandaling iyon, nagtipo ng ilan pang malalakas na cultivator. Saint Emperor Freeze, Saint Emperor Exifeng, magkasama sila, gusto ba nilang pigilan ang shrines? Naisip ng ibang mga cultivator. Ang mga dambana ay nagsanib kamay at nais na ibahagi ang Saint Lock sa pagitan nila. Ang malalakas na hayop ng Supreme Animal World ay kasama nila. Nang makita ng karamihan ng isang unicorn, isang puting leon, at iba pang nakakatakot na hayop na magkasama, naunawaan nila. Bukod sa mga shrine, nakikipag-alyansa din ang ibang tao. Kung hindi sila bubuo ng mga grupo, hindi sila makakakuha ng anumang Saint Lock, at makukuha ng mga shrine ang lahat ng ito. Sabi nila sa isa't isa. Tiningnan ni Linfang ang mga miyembro ng Fortune Shrine, nakasuot sila ng puting robe, mayroon silang eleganteng at matalinong karwahe. Atin ang Saint Lock unicorn na iyon. Sabi ng isang malakas na tagapagsaka ng Fire Shrine, na itinuro ang apoy na unicorn. Sa akin iyan. Malamig na sagot ng isang unicorn. Paano niya ito ibibigay sa Fire Shrine? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2347, Bundok ng Canonization. Lahat ng malalakas na cultivator ay nakatayo doon, at isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Sa sandaling iyon, napuno ng kakaibang lakas ang hangin. Nasira ang kapaligiran. Agad, 2 Saint Lock entity ang naabsorb. Pumunta ka, ang lahat ng malalakas na cultivator ng Empty Space Shrine ay naglabas ng walang laman na lakas ng espasyo sa isang nakasisilaw na display. Ang kanilang mga figure ay gumagapang sa kalangitan at sila ay nawala. Nako, kinuha nila ang 2 Saint Lock na nilalang. Bulong ng karamihan. Maging ang ibang miyembro ng shrines ay natulala. Ang malalakas na cultivator ng Empty Space Shrine ay napakalakas, na may walang laman na space energy at ang kanilang Saint's weapons, mabilis nilang magagawa ang mga bagay-bagay. Kakakuha lang nila ng 2 Saint Lock entity at nasa labasan na sila. Walang makakahabol sa kanila. Gagong shrines. At nagkapit kamay talaga sila. Malamig na sabi ng isang tao. Nagsimulang magyelo ang kapaligiran. Isang cultivator ang nagtapon ng sarili sa isang Saint Lock na nilalang. Pakipot. Ang mga sinaunang imprint ay lumitaw sa paligid at naging mga dambuhalang salita. Ang taong iyon ay maaari lamang panuorin ito na dumating sa katakutan. Mamatay. Maraming nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanya at siya ay nawala, namatay sa isang kisap mata. Wala siyang kahit isang segundo para mag-react. Kahit may oras siya, paano niya nalabanan ang Saint's weapon? Ito ay si Saint Emperor Exifeng, pinatay siya sa isang kisap mata kahit na siya ay isang Saint Emperor sa tuktok ng Shengdi layer. Ganyan ang kapangyarihan ng Saint's weapons, lalo na kapag nagkakapit bisig ang mga tao. Nang makita iyon ni Saint Emperor Freeze, hinatak niya ang isang mahabang mukha. Walang sino man ang maglalakas loob na magnakaw ng mga nilalang ng Saint Lock sa mga ganitong pagkakataon. Kalunos-lunos na kamatayan. Selyuhan ang lugar, at kapag nagkasundo kami kung kanino kabilang ang Saint Lock entity, maaari naming muli itong buksan.
Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa isang shrine. Lahat ay natigilan. Selyuhan ang kapaligiran. Galit na galit ang mga taong hindi galing sa shrines. Napatingin si Lin Feng sa isang taong papunta sa isang lugar na walang nakapansin. Ang dahilan kung bakit binigyang pansin ni Lin Feng ang taong iyon ay dahil ito ay si Chu Chunkyu. Ano ang sikreto ng lugar na ito? Paano nilikha ang Saint Lock? Ulit ni Lin Feng sa kanyang sarili. Dumausga si Chu Chunkyu patungo sa lugar kung saan tila nanggaling si Saint Lock. Ayoko ng Saint Lock na iyon, mag-enjoy kayo. Malamig na sabi ni Saint Emperor Freeze. Sinundan din niya si Chunkyu. Napansin ito ng maraming tao. May iba pang misteryo ba ang lugar kung saan nilikha ang Saint Lock? Tumibok ang puso ni Lin Feng. Nagkaroon ng puyo ng tubig kung saan nilikha ang Saint Lock. Naramdaman ni Lin Feng ang isang makapal na chi doon. Si Chu Chunkyu ay lumipad sa unahan at tumagos sa puyo ng tubig. Ang mga tao ay namangha, gaano katapang. Walang nang ahas na gawin iyon, ngunit agad siyang bumulusok. Lumipas muli ang 1,000 taon, kung hindi ako magiging saint sa pagkakataong ito, kailan pa ako? Naisip ni Saint Emperor Freeze. Pagkatapos ay lumipad siya sa unahan at lumubog din sa puyo ng tubig, na walang pakialam sa mga kahihinatnan. Nakatayo lang si Lin Feng sa ilalim ng vortex at naramdaman niya ang ilang celestial daw. Itinaas niya ang kanyang ulo, mukhang naguguluhan. Anong uri ng lakas ang celestial daw? May sarili siyang mundo, makabuo din kaya ang sariling mundo ng celestial daw. Ang Diyos na daw ay ang kanyang daw, ngunit mayroon siyang impresyon na may kulang. Sumilip si Lin Feng sa unahan. Pumasok siya sa puyo ng tubig at mabilis na napagtanto na nasa ibang lugar siya. Ibang mundo iyon. Mayroong walang katapusang dami ng lakas doon. Nasaan ba tayo? Bulong ni Lin Feng. Ito ay isang kakaibang mundo. Hindi siya makakita ng malinaw. Ang celestial daw ay malabo na nakikita. Bulong ni Saint Emperor Freeze. Matagal na siyang Saint Emperor, gusto niya talagang maging saint. Biglang may lumitaw na mga figure sa likod nila. Nagulat si Lin Feng. Maraming cultivator ang naglalakad doon ng mag-isa, at hindi sila mula sa mga shrine. Alam nilang hindi nila maaaring nakawin ang Saint Lock sa mga shrine, kaya sinundan nila si Saint Emperor Freeze. Anong kakaibang lugar? Bulong-bulungan ng lahat. Isang nakatatakot na lakas ang lumitaw at napailing ang lahat. Lumitaw ang mga ulap at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Isang bundok ang nakita. Napatingin ang karamihan sa bundok. Ito ay tila napakalapit at napakalayo sa parehong oras. Isang figure ang lumipad. Gusto niyang makalapit sa bundok, ngunit mukhang misteryoso at hindi maarok. Napakataas nito at tila imposibleng makalapit. Ang lugar na ito ay tinatawag na canonization area, kaya ang bundok na iyon ay maaaring maging canonization mountain. Sabi ng isang tao, lahat ay tumingin sa bundok na parabang ito ay isang banal na bundok, isang banal na nilalang. Tila napakalapit ngunit napakalayo. Nakita ng mga tao ang isang demonyong tinidor na lumitaw sa kamay ni Chu Chunkyu, at bigla niya itong inihagis sa bundok. Bumagsak ang tinidor ng demonyo sa bundok, tumibok ang puso ng mga tao. Nabaliw ba siya? At bakit naabot ng kanyang tinidor ang bundok, at hindi nila kaya? Boom boom boom. Isang nakakatakot na celestial daw ang nang-api sa kapaligiran. Ang mga tao ay hindi maaaring makipagkompetensya dito. Ang lakas ng ganyan. Sumimangot si Lin Feng at tumingin kay Chu Chunkyu. Si Chu Chunkyu ba ay katulad ng dati? O nagbago ba siya pagkatapos ng Supreme Ancient Pit of Hell? Ang celestial daw ay nililin lang ang mga tao. Sabi ni Chu Chunkyu. Pinakawalan niya ang demon chi at hinigop ang sigla ng lugar. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong, palayo ng palayo sa karamihan. Nang huminto siya, napagtanto ng karamihan na nasa paanan siya ng bundok. Paano siya nakarating doon? Sumimangot ang karamihan. Si Lin Feng ay nagulat din. Walang makakalapit sa bundok ngunit makalapit si Chu Chunkyu. Ibig bang sabihin ay magiging saint siya? At ano ang ibig sabihin ng celestial daw deceives people? Kumislap ang figure ni Lin Feng, lumipat din siya patungo sa bundok. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi siya makalapit. Inisip ni Lin Feng kung ito ba ay totoo o hindi. Baka isa lang itong ilusyon, isang mirage. Ngunit bakit nagawang maabot ito ni Chu Chunkyu? Naisip ni Lin Feng. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit hindi siya makalapit dito. Ang distansya sa pagitan niya at ng bundok ay nanatiling pareho. Ang ilang malalakas na cultivator ay naglabas ng walang laman na lakas ng espasyo at sinubukan, ngunit nabigurin sila. Ito ay peke. Baka pinaghalong katotohanan at kasinungalingan. Naisip ni Lin Feng sabay ngiti. Nabawi niya ang kanyang kalmado. Hindi na niya sinubukang maglakad pat sa bundok. Gayunpaman, naging malabo ang kanyang figure at nawala siya sa kanilang larangan ng paningin. Pagkatapos ng 1 millisecond, muling nagpakita si Lin Feng sa paanan ng bundok. Sina Lin Feng at Chu Chunkyu pagkatapos ay biglang lumitaw sa ibang lugar. Ano ang nangyayari? Ang daming nagtataka, natulala, nakarating na sa bundok yung dalawang tao tapos nawala na lang bigla. Nang makita iyon ni Saint Emperor Freeze, nagsimula siyang nanginginig sa emosyon. Nakita ko, higaitan ng kamunduhan at makamit ang kabanalan. Masyado akong matigas ang ulo sa lahat ng mga taon na iyon, at ito ay nagkaroon ng kabaligtaran na epekto. Sa totoo lang, isang hakbang na lang. Isang hakbang pasulong si Saint Emperor Freeze at nawala.
Nakarating din siya sa harap ng bundok. Ang karamihan ay namangha. May naintindihan ba si Saint Emperor Freeze? Sa sandaling iyon, sa labas ng mundo, mayroong isang mahusay na labanan na nagaganap. Maraming tao na nag-iisa at hindi kabilang sa shrines ang namatay. Kahit ilang miyembro ng shrines ang namatay. Ang Fire Shrine ay nakakuha ng isang Saintlock entity. Ang Fortune Shrine at ang Earth Shrine ay nakakuha din ng isang Saintlock entity at umalis sa larangan ng digmaan. Hindi sila sakam, at hindi nagsikap na makakuha ng higit pa. Ang ilang mga tao na walang pag-asa ay nagustuhan si Linfang at ang iba pa at pumasok sa puyo ng tubig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2348, Pag-unawa. Sa Canonization Mountain, si Chu Chunqiu, Linfang, at Saint Emperor Freeze ay kalmadong nakatayo roon at nakakaramdam ng malinaw na celestial daw. Tumingin si Saint Emperor Freeze kina Chu Chunqiu at Linfang at ngumiti. Maraming salamat, mga ginoo. Kung wala ka, hindi ko maiintindihan kung ano ang celestial daw. Ito ay isang ilusyon, ito ay hindi isang bagay na iyong hinahabol, ito ay isang bagay na bahagi mo. Ang iyong katawan ay tulad ng celestial daw, ang parehong mga patakaran na naaangkop sa kalikasan ay nalalapat din sa iyong katawan. Napakaraming taon na ang lumipas at sa wakas, magkakaroon tayo ng pagkakataong maging mga saint. Pagkatapos, naupo siyang naka-cross-legged na nakaharap sa bundok. Hindi nila kailangan ang Saintlock doon. Maaari nilang pag-aralan ang celestial daw at tingnan kung malalampasan nila ang kamunduhan at makamit ang kabanalan. Ang parehong mga patakaran na naaangkop sa kalikasan ay nalalapat din sa iyong katawan. Bulong ni Linfang. Iba siya sa ibang tao. Hindi gumana ang katawan niya gaya ng kalikasan, may sarili siyang mundo. Isa siyang hari doon, ngunit may celestial daw kaya sa sarili niyang mundo. Ang celestial daw ay nililinlang ang mga tao, paano rin ito magagawa ang iyong katawan na gumana tulad ng kalikasan? Bulong ni Chu Chunqiu. Mukha siyang galit na galit, mas parang demonyo kaysa dati. Ayaw niyang igalang ang mga patakaran ng mundo. Si Saint Emperor Freeze, Linfang, at Chunqiu ay lahat ay iniisip ang tungkol sa celestial daw. Lahat sila ay may iba't ibang pananaw, ngunit sino ang magiging isang saint? Sa di kalayuan, maraming tao ang nakatingin sa bundok, nag-iisip kung paano sila makakarating doon. Paano napunta si Saint Emperor Freeze, Linfang, at Chu Chunqiu doon? May naintindihan ba sila sa partikular? At maaari ba silang mag-aral ng isang partikular na bagay doon? Si Saint Emperor Freeze ay nagsasanay sa paglilinang. Nag-aaral siya kung paano maging saint. Sabi ng isang tao, ilang tao ang magiging saint sa pagkakataong ito? Ang lahat ng mga taong iyon ay mga Saint Emperors, isang hakbang ang layo mula sa pagiging mga saint, ngunit kailangan nilang maunawaan kung paano. Ang pagiging saint ay hindi isang bagay na maaaring gawin gamit ang lakas. Nakapikit ang mga mata ni Linfang, 5 araw na siya roon. Tahimik lang siyang nakaupo sa sarili niyang mundo. Sa huling pagkakataon, nang pinalibutan siya ng malalakas na cultivator sa lambak ng itim na phoenix, marami siyang naintindihan. Gayunpaman, hindi niya nabago ng sapat ang lakas ng kanyang Diyos. Mapapabuti pa niya ito. Si Linfang ay nasa langit ng kanyang mundo, sa itaas ng mga ulap. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Para siyang Diyos. Kaya ba niyang lumikha ng sarili niyang celestial daw? Pinag-aralan ng mga cultivator ang celestial daw para maging mga saint. Lahat sila ay may iba't ibang paraan ng pag-aaral at pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ang layunin noon ay malampasan ang kamunduhan. Si Linfang ay iba sa ibang tao, kailangan ba niyang gumawa ng sarili niyang celestial daw? Ang tiyan daw ay dimly discernible ngunit ito ay totoo, pinaghalong katotohanan at kasinungalingan, ito ay parang isang ilusyon sa parehong oras. Kumislap ang figure ni Linfang at nawala siya. Siya ay muling lumitaw sa isang lungsod sa kanyang sariling mundo. Sa mga taong ito, nag-evolve ang mundo ni Linfang sa sarili nitong, kaya maraming lungsod. Halos parang totoong mundo. Si Linfang ay nasa harap ng Canonization Mountain at sa parehong oras sa kanyang sariling mundo. Sinisikap ni Saint Emperor Freeze na gawing celestial daw ang kanyang katawan. Naisip ni Chu Chunqiu na nilinlang ni celestial daw ang mga tao. Lumipas ang panahon, nagbago ang mga bagay, paunti ng paunti ang mga tao sa canonization area. Marami ng tao ang umalis sa lugar ng bundok. Ang mapa sa mundo sa labas ay nawala na. Malayo sa Canonization Mountain, ang Qiyongjiu Tian ay nasa isang fire city. Sa paligid niya ay maraming cultivator mula sa fire shrine, naliligo sa karagatan ng apoy. Ang fire shrine ay nakakuha ng isang Saintlock entity, at ibinigay nila ito kay Qiyongjiu Tian. Pagkatapos, ginawa nila si Qiyongjiu Tian na magsanay sa paglilinang at nagpa siya na magsanay ng paglilinang sa paligid niya upang makinabang sa kanyang chi. Sa ganoong paraan, marahil lahat ay makikinabang sa Saintlock. Ibinigay ng mga miyembro ng Earth Shrine ang Saintlock kay Qi Lianshan. Sina Qiyongjiu Tian at Qi Lianshan ay parehong Saint Emperors ng pinakatoktok ng Shengdi layer, mas malaki ang tsansa nilang maging mga saint kaysa sa iba. Nakuha din ng Fortune Shrine ang Saintlock at lahat sila ay sinusubukang gamitin ito. Sa ganoong paraan, nadagdagan ng lahat ang kanilang pagkakataon na maging mga saint kahit ilan. Ang pagiging saint ay hindi isang bagay na nangyari sa isang gabi.
Kaya naman, lumipas ang mga taon at naging tunay na kalmado ang canonization area. Walang naging saint. Isang nakakatakot na chi ang pumuno sa kuweba kung saan naroon si Qiyong Jiutian. Napakabilis, binalot nito ang buong canonization area. Ang mga tao sa paligid ng Qiyong Jiutian ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata. Matalim ang tingin nila. Nakalusot siya. Napatingin silang lahat kay Qiyong Jiutian, na naliligo sa apoy. Saint Chi, napakatindi. Si Qiyong Jiutian ay nasa proseso ng pagiging isang saint. Malapit na akong maging saint. Galit na sigaw ng isang boses sa ibang lugar, gumulong din sa alon ng Saint Chi doon. Ibang nag-level up, 2 tao ang naging saint. Naisip ng karamihan, nanginginig. Bawat 1,000 taon, mayroong hindi bababa sa 3 tao na naging mga saint salamat sa canonization area. Sa ngayon, 2 tao ang tila naging o nagiging saint. Napakagaling. Si Qiyong Jiutian ay naliligo sa apoy. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumayo, mas matangkad na ngayon. Ngayon, kung gusto niya, maaari niyang iunat ang kanyang mga kamay at hawakan ang langit. Napakalakas ng lakas. Iyan ang espiritu. Hinawakan ni Qiyong Jiutian ang langit. Isang butas ang lumitaw doon. Ang paggamit ng celestial daw ay hindi kapanipaniwala. Binawi niya ang kanyang kamay, at nag-iwan ng isang butas na may apoy sa kalangitan. Iyon ang kapangyarihan ng isang saint. Ang langit ay nasusunog. Pakiramdam ng mga miyembro ng Fire Shrine ay nakawala sa pressure. Maglalakas loob ba ang World Clan na gumawa ng kahit ano sa kanya ngayon? Terena, dahan-daang naglakad si Qiyong Jiutian patungo sa exit ng canonization area. Qiyong Jiutian, bumalik ka sa Fire Shrine, matutuwa ang iyong guro. Napakabata mo at isa ka ng saint. Tumiti ang isang malakas na cultivator. Malamig na tiningnan siya ni Qiyong Jiutian, na nagpang-inag sa taong iyon sa takot. Agad niyang ibinaba ang ulo. Si Qiyong Jiutian ay naging isang saint, at iba ang hitsura. Pupunta ako sa World Clan bago bumalik sa Fire Shrine. Malamig na sabi ni Qiyong Jiutian. World Clan. Nagulat ang cultivator na iyon. Oo, papatay ako ng mga tao. Sabi ni Qiyong Jiutian na may pagpatay sa kanyang mga mata. Mabilis siyang umalis. Umalis din ang isang malakas na cultivator pagkatapos niya. Qi Lianshan. Gusto mong pumunta sa World Clan. Pero ngayon pareho na tayong saint, titingnan natin kung sino ang mas malakas ngayon. Sabi ni Qi Lianshan. Nagtungo din siya sa World Clan. Hindi niya alam na wala si Lin Feng. Sa sandaling iyon, sa tabi ni Lin Feng, binuksan ni Saint Emperor Freeze ang kanyang mga mata at ngumiti. Tumingin siya kina Lin Feng at Chu Chunqiu, kumikislap ang kanyang mga mata. May ipinaunawa sa kanya sina Chu Chunqiu at Lin Feng at salamat sa kanila, sa wakas ay naging isang saint siya. Ngayon siya ay naging isang saint na walang saint lock. Sina Lin Feng at Chunqiu ay nagmumuni pa rin. Patuloy na hinihigop ni Chu Chunqiu ang chi sa paligid niya. Isang nakakatakot na itim na puyo ng tubig ang lumitaw sa paligid niya. Nilinlang ni Celestial daw ang mga tao, gusto niyang lumaban sa mga Diyos. Nais niyang malampasan ang kamunduhan at sumipsip ng kalangitan, iyon ang kanyang paraan. Si Lin Feng ay nasa kanyang mundo, ang kanyang lakas ng Diyos ay nagiging mas nagbabala, ngunit hindi na ito kasing agresibo, ito ay naging banayad at banayad. Sa harap ni Lin Feng ay isang sinaunang puno na may berdeng dahon. Ang mga dahon ay nahulog mula sa puno at dumapo sa lupa. Naging orange sila. Pagkatapos ay umulan ng nyebe, at namumulaklak muli ang puno. Nasaksihan ni Lin Feng ang 4 na panahon. Lakas ng Diyos yan. Kinokontrol ni Lin Feng ang lahat sa paligid niya. Ang kanyang Diyos na daw ay ang kanyang celestial daw. Maaari siyang lumikha ng anumang uri ng lakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2349, pagtitipon sa World Clan. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo, nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, at lumakas ang lakas, ang kanyang chi ay mas malakas. Gayunpaman, pagkatapos noon, binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at mukhang bigo. Hindi ko pa rin maintindihan, bakit hindi ko maintindihan? Bulong ni Lin Feng. Kaya niyang kontrolin ang isang hindi kapani-paniwalang lakas ng Diyos, ngunit hindi niya magawang gumana ang kanyang katawan sa resonance ng celestial daw. Kaunting bagay lang ang kulang, ngunit ang maliit na bagay na iyon ay napakalaki. Kung naiintindihan niya ang maliit na bagay na iyon, maaabot niya ang pangalawang antas ng kanyang layer ng Diyos. Ngunit ang maliit na bagay na iyon ay tila napakalayo. Sa labas, iminulat ni Lin Feng ang kanyang mga mata at tumingin sa bundok, ang celestial daw ay malabong nakikilala. Ang katawan ni Saint Emperor Freeze ay naging kalikasan mismo. Si Chu Chunqiu ay nagsimula ng digmaan laban sa celestial daw. Iyon ang paraan nila, hindi ni Lin Feng. Sinulyapan niya si Chu Chunqiu. Si Chu Chunqiu ay tila sisirain niya ang canonization mountain. Walang nagawa si Lin Feng. Kahit na may mga tensyon sa pagitan nila ni Chu Chunqiu, hindi niya siya kayang atakihin ng biglaan sa ganoong mga pangyayari, iyon ay isang kalapastanganan bilang isang cultivator. Tumalikod si Lin Feng at dahan-daang lumayo. Pagkaraan ng ilang segundo, ang canonization mountain ay tila napakalayo sa kanya. Sa pag-alis ni Lin Feng, siya ay mukhang natural at hindi napigilan, may tiwala at kalmado. Hindi niya kailangang pilitin ang sarili, at ang pananatili doon ay walang silbi.
Kailangan niya ng magandang pagkakataon para maging isang saint at mabuting pangunawa. Pagkaalis, nakipag-ugnayan si Linfang kay Aomo. Ilang sandali pa, narinig niya ang pag-awit ng dragon at ang mga gintong ilaw ay lumitaw sa di kalayuan. Hindi masama, naiintindihan mo ng mabuti ang lakas ng bakanteng espasyo ngayon, bata. Tumiti si Linfang. Ama. Binati siya ni Aomo, lumapag sa harap ni Linfang. Paano nangyari? Tanong ni Linfang. Kahit na siya ay hindi sapat na malakas noon, ang Saint Locke ay naging lubhang kapakipakinabang sa kanya. Napakagaling. Ito ay isang misteryosong pakiramdam sa pamamagitan ng, hindi ko talaga may larawan. Gumawa ako ng mahusay na pagunlad, bagaman. Gusto mo bang makita? Nakangiting tanong ni Aomo. Tinapik ni Linfang ang kanyang ulo at ngumiti. Huwag magmadali. Babalik muna ako sa World Clan. Tumalon si Linfang sa likod ni Aomo, kumislap ang mga gintong ilaw at bumangon si Aomo sa hangin. Dinala ni Qiyong Jiutian ang ilang miyembro ng Fire Shrine sa World Clan. Sinimulan nilang sunugin ang kapaligiran sa World Clan. Isang karagatan ng apoy ang lumitaw, nakakapasong mainit. Sunod-sunod na nasusunog ang mga gusali. Isang grupo ng malalakas na cultivator mula sa World Clan ang nagpakita at malamig na pinanood ang mga miyembro ng Fire Shrine. Isang matandang lalaki ang nagtanong. Fire Shrine, ano ang ibig sabihin nito? Nasaan si Damon? Malamig na hiling ni Qiyong Jiutian, pinakawalan ng lakas ng kanyang saint. Isang nakakatakot at mapang-ipang apoy ang pumaligid sa matanda, na hinatak ang mahabang mukha. Isang saint. Ibang-iba na ang taong iyon sa iba ngayon, nalampasan na niya ang kamunduhan, madali niyang madurog ang mga ito kung gusto niya. Hindi pa bumabalik si Damon. Sabi ng matanda. Malamig na umungol si Qiyong Jiutian at sinabing. Pinatay ni Damon ang ilan sa mga miyembro ng Fire Shrine sa canonization area, at ngayon sa tingin mo ay maaari pa siyang magpatuloy sa pagtatago. Mas maraming bol ang apoy ang lumitaw sa kalangitan at inapi ang malalakas na cultivator ng World Clan. Hinatak nilang lahat ang isang mahabang mukha. Paano sila makakalaban ng isang saint? Qiyong Jiutian. Babala ng isang tao sa sandaling iyon. Dumating na si Qi Lianshan. May utang siya kay Linfang, at nag-aalala na papatayin siya ni Qiyong Jiutian, kaya sumugod siya. Naging saint ka rin. Labanan mo ako. Sabi ni Qi Lianshan. Mukha siyang napakalakas, kasing lakas ng isang tunay na bundok. Ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay nakaramdam ng matinding pressure. Ang ilan sa kanila ay halos hindi makahinga. Biglang tumalikod si Qiyong Jiutian at sinabi kay Qi Lianshan. Dahil sa ganoong paraan, maglaban tayo. Biglang nawala si Qiyong Jiutian at bumaba mula sa langit ang isang dambuhalang kamay na may lakas ng apoy. Emph. Malamig na ungol ni Qi Lianshan. Hindi siya natakot. Isang nakakatakot na suntok sa lupa ang nabasag sa kamay ng apoy. Ang mga enerhiya ay sumabog at nawala. Muling lumitaw si Qiyong Jiutian sa harap ni Qi Lianshan. Mamatay. Sabi ni Qiyong Jiutian, itinuro ang isang daliring puno ng lakas ng saint. Naglabas si Qi Lianshan ng lakas ng lupa upang palibutan ang kanyang katawan. Masyadong mabilis ang daliring iyon at bumagsak sa kanyang ulo, kasing talas ng espada. Napaatras si Qi Lianshan. Hindi siya pakakawalan ni Qiyong Jiutian, ngunit naramdaman din niya ang pressure. Hindi na makita ni Qi Lianshan si Qiyong Jiutian. Itinaas niya pa rin ang kanyang kamao, at pinalibutan ng lakas ng lupa ang kapaligiran sa paligid niya. Gumagundong ang kulog habang si Qiyong Jiutian ay tumabi sa kanya. Napakalakas ng shell, naisip ni Qiyong Jiutian. Naiinis siya. Parami ng parami ang mga enerhiyang bumabalot sa kanya. Nang mga sandaling iyon, namangha si Qi Lianshan dahil ginamit na niya ang pinakamahusay na depensa na kaya niya, lalong tumigas ang kamao niya at kumislap ang mga ilaw ni Saint sa paligid. Nagbanggaan ang daliri at kamao, marahas na napatras ang dalawang mandirigma. Pareho silang half-saints sa ngayon. Ang kanilang paglilinang ay hindi masyadong matatag. Qi Lianshan, gusto mong manggulo. Nanumpa si Qiyong Jiutian. Nanginginig ang mga braso niya. Haha, Qiyong Jiutian, isa ka ring saint ngayon. At ngayon gusto mong ipaghiganti si Qiyong Haya, na walang silbi. Napakahina niya. Hinabol niya si Damon para patayin, at pinatay ni Damon, wala ka talagang masasabi tungkol dito. Sa katunayan, ngunit ngayon ay sapat na ang aking lakas, at maaari akong pumunta at sirain ang World Clan kung gusto ko. Walang emosyong sabi ni Qiyong Jiutian. Hindi naman kalayuan ang Fire Shrine dito. Ipinaalam ko na ang shrine at sa lalong madaling panahon maraming malalakas na cultivator ang darating. Siyempre, hindi sila sasali, ako na ang bahala kay Damon ng personal. Nanatiling tahimik si Qi Lianshan. Gusto talaga ni Qiyong Jiutian na patayin si Damon. Kahit na napakalakas ni Damon, kung hindi siya naging saint, tiyak na mamamatay siya. Ang mga tao mula sa World Clan ay mukhang labis na nag-aalala. Nakakatakot talaga ang mga saint. Kung bumalik si Linfang at sinubukan siyang patayin ni Qiyong Jiutian, gagawin nila ang lahat para protektahan siya. Hindi kumikibo ang mga miyembro ng Fire Shrine, naghihintay sila. Ang Fire Shrine ay hindi kalayuan sa Northwest area. Gaya ng inaasahan, makalipas ang maikling panahon, isang grupo ng malalakas na cultivator ang lumitaw sa di kalayuan.
Ang kanilang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ay mukhang malaya sa pagsugpo at masaya. Tumiti siya at sinabing, Jiu Tian, nakalusot ka na sa Sheng Layer. Isa ka ng saint ngayon, napakaganda. Tumingon si Qiyong Jiu Tian at tumingin sa medyo may edad na lalaki. Guro, paano ka napunta dito ng personal? Ang aking disipulo ay naging isang saint, paano ako hindi pupunta? Nakangiting sagot ng medyo may edad na, sa tabi niya ay isang binata na mukhang malamig, ngunit pagkatapos ay ngumiti ng walang pakialam at sinabing, binabati kita, kapwa disipulo. Daan-daang taon kang naging saint, ngayon lang ako naging isa, mas malakas ka sa akin. Casual na sabi ni Qiyong Jiu Tian. Tama, kapwa alagad, anong ginagawa mo dito? Mukhang galit na galit si Qiyong Jiu Tian at sinabing, si Haiya ay pinatay ng isang miyembro ng World Clan, kailangan kong pumunta dito. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ng binata, malamig na sumulyap sa mga miyembro ng World Clan. Ang World Clan ay nawala ng mahabang panahon. Ngayon ay bumalik ka at sa tingin mo ay mga pinuno ka rito. Ha? Sa sandaling iyon, matalim na nakatingin sa malayo ang ilang tao. Damon, nakita ni Qiyong Jiu Tian sina Lin Fang at Ao Mo. Mamamatay na sila, sigurado. Emph. Agad na sinugod ni Qiyong Jiu Tian si Lin Fang. Sumunod si Qi Lianshan para pigilan siya, ngunit pinigilan siya ng kapwa disipulo ni Qiyong Jiu Tian na makagalaw. Malamig niyang sinabi, Earth Shrine, huwag kang makialam dito. Asar. Malamig na sigaw ni Qi Lianshan. Naglabas siya ng nakakatakot na lakas at bumangon sa hangin. Malamig na ungol ang guro ni Qiyong Jiu Tian at nawala. Mabilis na bumaril si Qiyong Jiu Tian kay Lin Fang. Sumimangot si Lin Fang, hindi niya akalain na tatangkain siya ni Qiyong Jiu Tian na patayin siya ng ganoon kabilis. Siya ay naging isang saint at mas mabilis pa kaysa dati. Itinuro niya si Lin Fang gamit ang lahat ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sirain siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2350, anong turnaround? Tumingin si Lin Fang kay Qiyong Jiu Tian at hinayla ang mahabang mukha. Si Qiyong Jiu Tian ay naging isang saint. Ang kanyang mga daliri ay naglalaman ng isang nakakatakot na dami ng lakas ni saint. May apoy sa paligid niya. Ang mga pag-atake ni Qiyong Jiu Tian ay nagpaalala kay Lin Fang ng Ancient Holy Techniques o Sky Absorbing Dao Strength. Ang kanyang mga pag-atake ay naglalaman na ngayon ng kapangyarihan ni Saint. Kumurap-kurap ang figure ni Ao Mo at nawala mula roon, ngunit malamig na umungol si Qiyong Jiu Tian, kitang-kita pa rin niya ang mga ito. Naglabas siya ng lakas para palibutan sila. Naramdaman ni Lin Fang at Ao Mo ang isang nakakatakot na apoy na tumagos sa kanilang mga katawan. Naglabas si Lin Fang ng lakas ng Diyos hanggat kaya niya sa kanyang katawan, sinusubukang makatakas, ngunit patuloy siyang hinabol ni Qiyong Jiu Tian. Iniunat niya ang kanyang mga daliri patungo kay Lin Fang. May impresyon si Lin Fang na napapalibutan siya ng hindi nakikita at hindi nasasalat na mga tanikala. Agad na namutla ang kanyang mukha. Galit na umuungal si Ao Mo, mga gintong ilaw na nakapalibot sa kanya. Kasabay nito, inilabas din niya ang hangarin ng demon at itinaas ang kanyang mga kuko. Tinamaan ng apoy ang kanyang katawan at nagsimulang sunugin ang kanyang buhay. Itinaas ni Ao Mo ang ulo at lalong umungol. Isa siyang dambuhalang dragon, ngunit maaaring sirain siya ng mga daliring iyon. Ao Mo. Sigaw ni Lin Fang, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Hindi niya akalain na tatalon si Ao Mo sa daan. Ama, umalis ka na. Sigaw ni Ao Mo. Ang puso ni Lin Fang ay kumikibot habang nakatitig kay Qiyong Jiu Tian. Gustong patayin ni Qiyong Jiu Tian si Ao Mo, hindi iyon matanggap ni Lin Fang. Agad naman niyang sinubsob ang sarili sa kanya. Mamatay ka, sabi ni Qiyong Jiu Tian. Naramdaman ni Lin Fang ang isang nakakatakot na lakas ng saint na pumapalibot sa kanya at maaari lamang siyang umungol. Si Qiyong Jiu Tian ay higit, mas malakas kaysa dati. Kinuha ni Lin Fang ang kanyang Great Demon Halberd of Desolation at galit na sumaw. Nag-strike ito sa kalangitan, lumitaw ang isang Demon Trail sa kalangitan at ang Great Demon Halberd of Desolation ay lumipat patungo sa mga daliri ni Qiyong Jiu Tian. Emph. Umungol ng malamig si Qiyong Jiu Tian at nagpatuloy sa paglipat patungo kay Lin Fang nang hindi bumabagal. Mamatay. Naglabas si Lin Fang ng lakas hanggat kaya niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang napakalaking fire curtain sa harap ni Qiyong Jiu Tian. Tila isang napakalaking perlas ng apoy. Binalot nito ang Great Demon Halberd of Desolation. Agad na lumitaw ang mga bitak dito, ngunit pagkatapos ay lumitaw si Qiyong Jiu Tian sa harap ni Lin Fang, nagkondensasyon ng nakakatakot na lakas sa kanyang kamao at sumuntok sa direksyon ni Lin Fang. Nagkondense si Lin Fang ng lakas sa kanyang kaliwang kamay at hamampas pabalik sa apoy na kamao. Ang lakas ni Saint ay tumama sa kanyang kamao at tumagos sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na itim na apoy ang nakapalibot sa kanya. Hindi siya makatakas, at ngayon siya ay nasusunog. Ama, galit na sigaw ni Ao Mo. Ang malalakas na cultivator ng World Clan ay namutla at mabilis na lumipat patungo kay Lin Fang. Hindi kayang makipagkompetensya ni Lin Fang sa isang saint. Damon. Sigaw ni Qi Lianshan. Naninigas ang mukha niya. Doon ba mamamatay si Damon? Kung si Lin Fang ay walang hindi kapani-pani walang lakas ng Diyos sa kanyang katawan, siya ay namatay na.
Ngunit hindi siya makalaya ngayon. Tumingin siya kay Qiyong Jiutian, na mukhang Diyos ng apoy. Naiintindihan ng mga saint ang celestial daw. Paano ka makakalaban sa akin? Mamatay ka, Demon. Malamig na sabi ni Qiyong Jiutian. Para siyang apoy na nagkatawang tao. Siya ay fire daw. Magkapareho sina Qiyong Jiutian at Saint Emperor Freeze, ang kanilang katawan ay naging elemento para maging mga saint, naisip ni Linfang. Si Qiyong Jiutian ay naging celestial daw sa sandaling iyon. Iyon ang unang pagkakataon na nakipaglaban si Linfang sa isang saint at talagang naramdaman ang kanyang lakas. Noong nakaraan, nakakita siya ng mga saint, ngunit hindi pa siya nakipag-away. Siya ay naging celestial daw, nag-aral siya ng celestial daw. Sa sandaling iyon, maraming iniisip si Linfang. Mamatay. Sabi ni Qiyong Jiutian. Naglabas siya ng higit pang lakas, ngunit sa sandaling iyon, naglabas si Linfang ng isang partikular na uri ng lakas at ngumiti pabalik kay Qiyong Jiutian. Naisip niya, dahil sa ganoong paraan, gagamitin ko ang lakas ng Diyos. Sa lakas ng Diyos, kaya kong kontrolin ang anumang bagay. Gusto kong maging tunay na Diyos, ngunit nagkamali ako, dahil isa na akong tunay na Diyos. Oo, ang Diyos ng aking katawan. Ang aking katawan ay isang Diyos, kinakatawan ko ang aking katawan. Bakit ko gagamitin ang lakas ng Diyos? Ako ay lakas ng Diyos. Ang lakas ng Diyos ay ako. Celestial daw ako. Narito ang aking mundo, kaya ako ang mundong ito. Ako rin ang kanyang Diyos. Hindi ka papatay. Sabi ni Qiyong Jiutian nang makita niyang ngumiti si Linfang. Medyo nagulat siya. Hindi lang niya nagawang patayin si Linfang, ngunit si Linfang ay nakangiti na ngayon. Natatakot ako na hindi mo ako makikitang mamatay. Walang pakialam na sagot ni Linfang. Si Qiyong Jiutian ay natulala. Bakit? Ano ang nangyayari? Biglang nagbago si Linfang. Bigla siyang nagmukhang ibang tao. Agad na gumaling ang mga sugat ni Linfang. Binuksan niya ang kanyang kamay at binasag si Qiyong Jiutian, nakangiting walang pakialam. Si Qiyong Jiutian ay namangha. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Qiyong Jiutian sa kanyang mga mata. Siya ay naging isang saint, kailangan niyang patayin si Demon mula sa World Clan. Nakakadismaya ka, walang pakialam na sabi ni Linfang. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa ulo ni Qiyong Jiutian, nagbago ng husto ang mukha ni Qiyong Jiutian at umatras siya ng mabilis hanggat maaari. Gayunpaman, hinabol siya ni Linfang at ibinalik ang kanyang mga daliri sa ulo ni Jiutian. Napatulala si Qiyong Jiutian. Ang kanyang mga mata ay biglang nawalan ng laman, ang kanyang buhay ay kinakalawang, ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nadudurog at naglaho. Marahan siyang bumagsak sa lupa. Biglang nangyari ang lahat. Noong una, halos patayin na ni Qiyong Jiutian si Linfang, at pagkatapos ay biglang nagbago si Linfang at pagkatapos ay pinatay siya. Si Aomo, ang mga miyembro ng Fire Shrine, ang malalakas na cultivator ng World Clan ay lahat ay namangha. Walang nag-iisip na magkakaroon ng ganoong turnaround. Ama. Masayang umungol si Aomo. Ang kanyang ama ay nakalusot sa labanan. Kung hindi maaaring magkaroon ng ganoong pagbabago, naging saint si Qiyong Jiutian, madali niyang nawasak si Linfang. Madaling natiis ni Linfang ang mga unang pag-atake ni Qiyong Jiutian, na nangangahulugan na ang mga ordinaryong saint ay walang magawa sa kanya. Ang aking ama ay napakalakas. Madali na niyang talunin ang mga taong naging saint. Masayang naisip ni Aomo. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay sa Supreme Animal World, alinman. Jiutian. Galit na sigaw ng guro ni Qiyong Jiutian. Ang kanyang mukha ay lubhang hindi magandang tingnan. Ang kanyang alagad ay naging isang saint, at ngayon siya ay patay na. Ang katawan ni Qiyong Jiutian ay nasa lupa, ganap na patay. Sa sandaling iyon, ang guro ni Qiyong Jiutian ay agad na nagpakawala ng nakakatakot na lakas na lumipat patungo kay Linfang at nagalit sa kanya. Gayunpaman, sa harap niya ay isang saint, na kalmado lang na tumingin sa kanya pabalik.